Chapter 56. Sinasabi ng lalaki na Delan. Bakit niya ibinunyag ang lokasyon nila? Hindi ba't bumubuo ng perimeter sa labas ang mga hayop na paladin na yan, mula sa simbahan? Sinasabi ng babae na silang tatlo na lang ang natitirang miyembro ng Yulan ngayon. Plano niya bang tapusin ang grupo nila ng mag-isa? Sinasabi ng lalaki na nakaluhod na kung bakit ang tanong nila. Sinusunod niya lang ang kanyang mga utos. Kung yayanigin nila ang kaharian ayon sa kanyang utos, hindi ba't dapat nilang simulan sa pagbuwag sa lakas panlaban ng simbahan? Sinasabi ng lalaki na pinag-uusapan niya na naman siya. Hindi niya nga matandaan kung kailan siya huling sumagot. Sinasabi ng lalaki na nakaluhod na iniinsulto niya ba siya ngayon? Kung gagawa kaya siya ng flesh golem gamit ang isang dark mage, magugustuhan kaya niya ito? Tinatanong ng babae na kung ano ba ang pinagsasabi niya. Bigla na lang may umatake sa dalawa, at sinubsob nito sa sahig. Sinasabi ng lalaki na nakaupo na isasagawa niya agad ang pamamaraan, kaya dalhin ninyo siya sa sewing room. Naiintindihan niya ba kahit? Sumunod naman agad ito at dinala nito ang dalawa. Tumatawa at sinasabi nito na sa pagkakataong ito, siguradong lilikha siya ng isang tunay na obra maestra. Isang bagay na magbibigay kasiyahan sa kanya. Tama. Kung bangkay ito ng isang paladin, tiyak na magbibigay siya sa kanila ng sagot muli. Kinokontrol nito ang isang flesh golem, at kaharap nito ang mga paladin. At may napansin nito, at sinasabi nito na may isa roon na hindi paladin na kasama. Tinusok ni Damian ang golem, at sumisigaw ito at sinasabi na teka lang. Natukoy niya ang core sa iisang hataw at sinaksak ito. Paano naging posible yon? Hindi siya makapaniwalang ang isang taong hindi naman paladin ay nakalagpas ng ganoon kadali sa pagsubok na inihanda niya. Hindi ba't ito ang perpektong sangkap? Tumayo na ito at sinasabi nito na nakikiusap siya na hintayin niya siya. Pangako, mahuhuli niya ang perpektong sangkap at gagamitin niya ito para sa kanya. Ang kanyang pinakadakilang obra maestra. Kinabukasan. Sinasabi ni Gamal na makinig silang lahat. Kung nais nilang magtagumpay ang pagsakop na ito, dapat ay batid ng bawat isa sa kanila ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Una, sa kanyang pamumuno, ang Raging Blizzard Unit ang bahala sa pinaghalong ruta. Sa likuran, maghahanda ang unit ng Burning One para sa mga biglaang pag-atake na maaaring tumarget sa kanilang likurang linya. At sa gitna, gagamitin ng Dazzling Pain Unit ang kanilang autoridad upang suportahan ang harapan at likuran habang sila ay sumusulong. Sa isip-isip ni Damian na hindi naman masama. Isa itong kaayusan na mahusay na gumagamit sa iba't ibang autoridad na taglay ng bawat grupo. Napakuyong ng kamao si Agnes at sinasabi nito na sayang naman. Suporta sa likuran. Gayong dapat ay nasa pinakaunahan sila, nililinis ang mga ereheng iyon. May lumapit sa kanila at sinasabi nito na siya na ang bahala sa mga maliliit na kalaban at bubuksan niya ang daan. At ito pala si Dionyso. At batid pa nito na dapat nilang tipirin ang kanilang lakas para sa malaking laban. At Sir Damian, tunay na kahanga-hanga ang kanyang pagtatanghal kahapon. Sinasabi ni Damian na wala yon. Sinasabi ni Dionyso na kinikilala siya na ng lahat ngayon matapos ang kanilang nasaksihan, pero ang totoo, hindi pa siya umaabot sa ganyang antas. Sa isip-isip ni Damian na bakit tila labis siyang nag-iingat. At batid ni Dionyso na dahil ang isang tagalabas ay nananatiling tagalabas. Babantayan niya siya. Hanggang sa pinakahuli. Sinasabi ni Damian na sige. Tandaan niya yan. Naiinis na sinasabi ni Agnes na tumigil siya sa pagsasabi ng mga walang kwentang bagay at bumalik na siya sa kanyang pwesto, Dionyso. Sa isip-isip ni Damian na sa alinmang paraan, bago nila mahuli ang nagmamanipula sa bangkay, maaaring magandang ideya na hanapin muna ang traidor sa loob ng simbahan. At habang ginagawa natin yan, sinasabi ni Agnes na nag-aalala lang siya sa kanya. Bakit ganyan pa rin siya na gumagalaw na parang bata, sa lahat ng oras? Sinasabi ni Damian na aalis na ba sila, Agnes?
upang mahuli ang puppeteer ng mga bangkay. At sa isip-isip nito na alamin din kaya nila ang dahilan ng walang hanggang pagkamuhi ni Agnes. Nakapasok na sila sa isang kuweba, at nakakita sila ng isang golem, at agad naman nila itong tinapos. May bumagsak ng isang snow, at sa isip-isip ni Damian na kahit ilang beses niya pa itong makita, namamangha pa rin siya sa kapangyarihang ito. Kahit siya ay hindi kayang gayahin ang kakayahang ito. Ang awtoridad ng simbahan. Ang mga awtoridad ay may iba't ibang katangian depende sa grupo. Noon, matindi siyang nakipaglaban sa 5 santo na nasa pinakamataas na antas nito. Lumapit si Sanas at sinasabi nito na kumusta. Ang galing, di ba? Ang Raging Blizzard ay isa sa mas malakas na grupo sa simbahan, alam niya ba? Ang tanging kapintasan nila ay ang kanilang labis na pagmamalaki. Sa tingin niya, medyo sumusobra siya dahil iniisip niya ang ipinakita niyang husay kahapon, kaya nag-iingat siya sa kanya. Sinasabi ni Damian na hindi naman siya masyadong nag-aalala. Sinasabi ni Sanas na talaga. Gayunpaman, napakalinis niyang pumatay, nagpapakita ng awa sa isang nilalang na likha ng mga karumal-dumal na erehe. Kung siya yun, bubunutin niya isa-isa ang mga bituka nila, tapos tatadterin niya sila hanggang sa mamatay. Sa isip-isip ni Damian na gaya ng inaasahan sa alagad ng liwanag, na siyang nagmukhang pinakapanatiko sa 5 santo. Hindi rin normal ang isang ito. Sinasabi ni Sanas na noong nakita niya ang kanyang mga kakayahan kahapon at ang mga mata niya. Siguradong sigurado siya na totoo ang puot niya sa mga Dark Mage. Sa Dazzling Pain, lagi nilang tinatanggap ang mga taong kasing banal at kasing tatag niya. Nagulat naman dito si Damian at sa isip-isip nito na ano. Hindi nga. Sinasabi ni Sanas na ano sa tingin niya. Handa ba siyang sumali sa kanilang grupo? Sinasabi ni Damian na hindi. Ayos lang siya. Sinasabi ni Sanas na ano ang problema. Kung magiging paladin siya sa kanilang orden, siya ang magiging pinakatapat na lingkod ng maluwalhating Diyos. Napakunot ng mga mata si Damian, at sinasabi nito na ilang beses niya pa ba kailangang ulitin ang pattern na ito para harapin ang mga paladin. Sinasabi ni Sanas na higit sa lahat, lulutasin din ito ang kanyang kakulangan sa mana. Sa isip-isip ni Damian na pagtaas ng dami ng mana. Talagang kawili-wili ang bahaging iyon. Sinasabi ni Sanas na ang mga paladin ay maaaring pagkalooban ng banal na kapangyarihan ayon sa kanilang pananampalataya. Sa bawat pagkakataong nililinis niya ang mga karumal-dumal na erehe, ipinagkakaloob sa kanya ng maawin at banal na Diyos ang banal na kapangyarihan. Ano sa tingin niya? Hindi ba't kaakit-akit ito? Sinasabi ni Damian na hindi. Ayos lang siya. Hindi pa sapat ang husay niya upang gamitin ang puot ng Diyos. Sa isip-isip ni Damian na ang kakulangan niya sa mana ay isang bagay na mareresolba kapag natapos niya na ang mga teknik sa pagpapalakas ng mana, at ganap nang naabsorb ang Spirit Heart. Hinding-hindi siya magiging sunod-sunurang aso ng simbahan para sa ganyang klaseng dahilan. Sinasabi ni Damian na naglalakbay pa rin siya sa buong mundo, sumusunod sa mga yapak ng Diyos. Sinasabi ni Sanas na naku, napakadangal ng kanyang puso at kalooban. Sinasabi ni Marg Arta na tingnan niya yan, Agnes. Maaaring mawala sa kanila si Damian sa ganitong takbo ng mga pangyayari. Ang ibig niyang sabihin, normal na pag-eebanghelyo lang naman yun. Di ba? Sinasabi ni Sanas na talagang pinahihirapan siya ni Sir Damian na pigilan ang sarili niya sa kanya. Hindi siya sanay na hindi makuha ang gusto niya. Paano kaya kung maglaan sila ng oras para sa isa't isa, silang dalawa lang? Biglang naglabas si Damian ng kanyang espada, at agad naman umatake si Damian dito. Nabigla naman dito si Agnes, at si Marg Arta. At natigilan dito si Sanas. May inatake pala si Damian na hindi nakikita, at ito ang kanyang inatake. May kinuha pala si Sanas sa kanyang bulsa, at nasa likod pala nito ang halimaw na nakatago. Napapasigaw na lang ang halimaw sa natanggap nitong atake. Sinasabi ni Sanas na mayroong golem na kayang itago ang kanyang anyo. Sinasabi ni Damian na matigas ang baluti niyan,
kaya siya na ang bahala riyan. Ginalaw ni Sanas ang kanyang kamay, at bigla na lang may sumabog sa golem. At nakangiting sinasabi nito na may ginagawa siya ngayon. Huwag niya siyang gambalain. Sa isip-isip ni Damian na ang magkaroon ng sapat na awtoridad upang patahimikin ang isang mataas na antas na flesh golem gamit ang iisang libro. Pasugad na sila Agnes at Marg Arta, at sinasabi ni Agnes na pag-atake ng kaaway mula sa likuran. Siya ang reresponde. Sumisigaw at sinasabi ni Marg Arta na Sanas. Bumalik siya sa kanilang mga posisyon. Sinasabi ni Sanas na sayang naman. Maglaan ulit sila ng oras sa susunod. Ang iniisip ni Agnes na sinasabi ni Sanas kay Damian. Sinasabi ni Sanas na mayroon pang ang programang panayam sa Biblia na tumatagal ng 3 buwan para sa mga hindi miyembro. At sinasabi ni Damian na hindi na, salamat. Ito ay ang iniisip lang ni Agnes. Malungkot naman si Agnes na papalapit kila Damian. Sinasabi ni Marg Arta na Sir Damian, ayos lang ba sila? Sinasabi ni Damian na oo, tutulong din siya. Sinasabi ni Marg Arta na hindi, hayaan na nila ito sa kanya. Kailangan nilang hayaang bumaba ang kanyang presyon ng dugo. Nagpapakawala si Agnes ng kanyang aura at hinarap nito ang golem na mag-isa. Nagsimula ng umatake ang golem. At sa isip-isip ni Damian na tama, siya ang nag-iisang disipulo ni Blue Flame. Kung sa 5 santo ay si Light ang pinaka-nakakainis na kalaban, ang Blue Flame naman ay umatake na si Agnes at naglabas ito ng mapanirang suntok na may blue na aura. Nawasak ang lahat ng mga nadaanan nito. At batid pa ni Damian na si Blue Flame ang pinakamalakas sa 5 santo ng hamak. Sa madilim na kuweba. Sinasabi ni Gamal na sabay-sabay na dumadaan sa isang pasukan sa bawat pagkakataon. Sinasabi ni Marg Arta na hindi, masyadong hindi tumpak yan. Sinasabi ni Dionyso na sumasang-ayon siya. Hatiin ang mga tropa. Sinasabi ni Damian na masyadong matagal ang pagpupulong na ito. Sinasabi ni Agnes na mukhang matatagalan pa, kaya kakain muna siya. Sinasabi ni Dionyso na hindi na yun kailangan. Inihanda niya na ang kanyang pagkain. Nagpapasalamat naman dito si Agnes kay Dionyso. At batid ni Dionyso na Sir Damian, kumain din sila. Nagpapasalamat naman din dito si Damian. Sinasabi ni Agnes na may malaking laban na paparating, kaya siguraduhin kumain siya ng maayos. Sinasabi ni Damian na ang tinutukoy niya ba ay ang nagmamanipula ng bangkay? Sinasabi ni Agnes na oo, naglakbay pa sila hanggang dito para patayin siya. Napatahimik si Damian saglit, at napatingin ito kay Agnes, at tinatanong nito na kung bakit ba ganoon na lang ang pagkahumaling niya sa corpse puppeteer. Sinasabi ni Agnes na ang pagtatanong ng ganoon kadali tungkol sa personal na kasaysayan ng isang tao, napakawalang konsiderasyon. Sinasabi ni Damian na hindi niya na kailangang sabihin sa kanya. Sinasabi ni Agnes na hindi. Dahil naparito siya sa hiling niya, hindi rin magiging magalang kung itatago niya ito. Naalala niya ba yung nayong sinalanta ng corpse puppeteer noong nakaraan? Sinasabi ni Damian na oo, naalala niya. Namatay ang lahat sa nayon. Sinasabi ni Agnes na siya ang nakaligtas mula sa araw na yun. Noong araw na yun, umuwi ang nakatatanda niyang kapatid na lalaki na isang paladin dahil nakalive siya. Sa tuwing dumarating ang kapatid niya, hindi siya natutulog ng buong magdamag habang nakikinig sa mga kwento tungkol sa kanyang gawain sa banal na simbahan. Pero noong araw na yon, hindi niya kaya. Napatingin ang kanyang kapatid sa labas, at ito ay puno ng mga zombie, at ito ay nakapaligid sa kanilang bahay. Sinasabi ng kanyang kapatid na Agnes. Magtago siya rito at huwag siyang lalabas kahit anong mangyari, ha? Huwag siyang lalabas hanggat hindi ito binubuksan ng kung sino para sa kanya. At huwag siyang gagawa ng ingay. Naiintindihan niya ba? Iyon ang huling beses na nakita niya siya. Nang siya ay iligtas ng patrol ng Holy Church, nasunog na ang lahat ng mga bangkay sa nayon pati na ang mga undead.
At sa pamamagitan ng banal na simbahan, nalaman niya na ang salarin noong araw na iyon ay si Corpse Puppeteer. Kaya naging paladin siya. Sa isip-isip ni Damian na yun pala ang nakaraan niya. Dumating si Marg Arta, at sinasabi nito na pinaghintay nila sila. Katatapos lang ng meeting. Sinasabi ni Damian na tiyak na isang napakaingat na desisyon yun. Sinasabi ni Marg Arta na oo. Kinailangan nilang magpasya kung isa-isang susuriin ang 5 pasukan, o hahatiin ang puwersang pangsupil at papasok. Tinatanong ni Damian kung ano ang napagdesisyonan nila. Sinasabi ni Marg Arta na malinaw na yung huli. Gusto ni Gamal na sumama silang lahat, pero tumutol sila ni Sanes. Pero patuloy pa rin siyang nagpupumilit, kaya hamaba ang pagpupulong. Masyadong maingat ang taong yan ang problema niya. Sinasabi ni Damian na mukhang matagal na silang magkakilala. Tumatawa at sumang-ayon nito. Umubo si Gamal, para makuha nito ang lahat ng atensyon. At sumisigaw at sinasabi nito na lahat ng unit magtipon. Mula ngayon, ang puwersang magsasagawa ng pagsupil ay hahatiin sa 5 pangkat at papasok. Bawat unit ay lulusat sa pinakamataas na bilis. At pagkatapos, sumama sa anumang unit na napag-iwanan. Ngayon na sa wakas ang huling araw ng Yulan. Bigla na lang may tumawa, at biglang na lang gumuho ang lupang kinakatayuan nila.